what's up guys? Welcome back sa channel natin. Ako na naman si Noel. At ngayon, plano namin pumunta sa isa sa mga pinaka nakakatakot na places sa Baguio ever, ang Diplomat Hotel. So, ngayon, kasama kong aking team. Ito si Sabrina. Siya ang may plano ng trip na to at alam na yung mga daanan papunta doon, di ba? Yeah. Tapos, ito naman si Saya ng aming resident camper. Tutulong siya sa aming survival. Kasi di namin alam kung anong maharap namin doon. And syempre, if it's talking about paranormal, kailangan natin ng paranormal expert. Kaya meron sa atin si Brian, ang aming paranormal expert. Yes! And isa pa pala, last but not least, our cameraman, Jacob. Hi, Jacob. So, ayun nga guys. In a few minutes ay aalis na kami. And not gonna lie guys, natatakot talaga ako. Like, tinitignan ko pa lang talaga sa Google Maps yung photo ng Diplomat Hotel. Natatakot na talaga ako guys. So, ayun. Anong nararamdaman nyo ngayon guys? Honestly, pretty confident kasi like it's not my first time going to Diplomat, pero ngayon na we're going there, tapos magpapagabi kami, yun medyo nakakatakot. How about you guys? Main camping sa haunted place. Para lang siyang gubat. So, naka-prepare naman na dala ko. So, yeah. Hindi pa naman confirmed na haunted, so medyo ganun lang. Pero tignan natin kasi gabi na later eh. Okay, how about you Jacob? Okay lang. Okay guys, so nakarating na kami. Tingnan niyo yun ah. So sadly hindi kami makakapasok, but it's alright. Sa labas na lang kami magka-camping if it all goes as planned, of course. Pero for now, pag-usapan muna natin ang haunted hotel na ito na maraming kasaysayan at mga kwentong pang sleepover. Matatagpuan sa Dominican Hill, Diplomat Road, Baguio City ay isang makasaysayang lugar na orihinal na tinayo bilang isang bahay bakasyonan para sa mga Dominikano. Ngunit, naging isang paaralang pangkolehiyo na pinangalan ng Colegio del Santissimo Rosario noong 1915 pagkatapos itong maitayo. Dahil sa kakaunti lamang ng mga mag-aaral, ito ay binilik sa pagiging isang Dominican retreat at vacation house pagsapit ng taong 1917 hanggang 1972. Gayunpaman, ang lugar ay ginamit din bilang refugee center ng mga Dominikano sa loob ng 5 taon, 1940 hanggang 1945, kung kailan naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig or World War II. Sa panahong ito, ang mga refugee ay nanirahan sa gusaling ito. Ngunit ang hukbong imperial ng Hapon ay nagtulak sa kanilang panig upang salakayin ang bahaging ito ng bansa, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao na nananatili sa lugar. Pinugutan ng ulo ang mga mandir at pari at maraming bata ang pinatay sa bukal. Dahil dito, naging karaniwang ingay para sa mga lokal na nakatira malapit sa pamanang lugar na ito ang makarinig ng mga iyak at kakaibang mga boses. Mas lalo ito naging haunted matapos maisagawa ang pagkukumpuni dahil sa lahat ng pinsala mula sa ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. At isang manggagamot na nagngangalang Tony Agbawa ang pumalit sa lugar. Maraming mga pasyente ang namatay dito at ang takot at iyakan ng kanilang mga kaluluwa ay patuloy na gumagala sa lugar. Nang mamatay ang manggagamot dahil sa atake sa puso, ang lumang Diplomat Hotel ay isinara sa publiko. Wala nang tumira rito simula noong insidenteng iyon. Ngayon, ito ay isa sa mga pinakasikat na attraction sa Baguio City dahil sa mga kwentong ito noong nakaraan. Marami-rami ang may mga karanasan sa pagmumulto sa lugar na ito. Isang saksi at mamahayag na nagngangalang Jarrell Gamba ang nagbahagi rin ng kanyang karanasan sa wordpress.com. Narito ang kanyang kwento.
Naranasan din namin ang mga kakaibang pakiramdam na nararamdaman ng mga ibang bisita at nakuhanan pa namin ng litrato ang isa sa mga kaluluwang gumagala. Hindi pa ako nakaranas ng anumang bagay na labas sa normal na pandama ng katawan ng tao sa buong buhay ko. Ngunit, habang kumukuha ako ng aking litrato sa loob ng pamana na ito, nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib at pumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam. Hindi ako natakot o pagod noong mga oras na iyon. Nakaupo lang ako sa mesa habang kinukuhanan ako ng litrato ng aking kaibigan. Hindi ako makangiti ng tama dahil doon. Mararamdaman mo talaga ang napakalungkot at mabigat ng lugar. Hindi ko may paliwanag kung paano o bakit. Bukod pa rito, isa sa mga kaibigan ko ay nakaranas ng kakaibang bagay sa buong paglilibot namin. Nagsisitayo ang kanyang mga balahibo tuwing papasok siya sa ilang mga silid at habang dumadaan sa pasilyo ng ikalawang palapag. Sinabi rin niya sa amin na hindi niya alam kung bakit bigla niyang gustong kunan ng litrato ang fountain mula sa ikalawang palapag. At ito ang natuklasan namin nang tingnan namin ang aming mga kuha. Dapat sana ay pupunta kami sa iba't ibang nakakatakot na lugar sa Baguio City, kabilang ang The White House sa Teachers Camp. Ang Old Diplomat Hotel ang aming unang hintuan. Ngunit natakot kami sa nakuha ng larawan. 4:00 na rin ng hapon nang umalis kami sa lugar. Nakita namin ang malinaw na imahe ng isang babaeng nakaputi na nakatayo sa tabi ng bintana. Parang gusto niyang maglaro sa paligid ng fountain o kaya'y pinagmamasdan lang niya ito. Ipanaliwanag at pinatunayan nito ang kasaysayan na may nangyari nga sa paligid ng lugar na ito ng gusali. Sinusubukan naming suriin ng malalim at maging makatotohanan hanggat maaari kung ano talaga ang maaaring nangyari sa larawan. Marahil ito ay isang refleksyon lamang, ngunit makikita mo na walang salamin kahit saan sa mga bintana at walang ibang taong gumagala doon. Naisip namin na siya ay isang bisita na hindi sinasadyang nakuhanan namin ng malabong imahe. Ngunit muli, walang ibang taong dumadaan noong panahon na iyon at lahat ng ibang bisita ay nasa ikalawang palapag din. Napakalinaw ng larawang ito. Bueno, bahagyang namangha rin kami habang pinag-uusapan namin na marahil ang isa sa aming mga kamera ay napakadetalyado, kaya nagawa nitong makuha ang mga bagay na hindi nakikita ng regular na mata. Ngunit, partikular na sinabi ng aking mga kaibigan, ang kaluluwa mismo ang gustong makuhanan sa larawan. At ngayon, it's our turn naman para explore ang haunted hotel na ito. Let's go, guys! Habang nag-explore sa hotel na ito, nakilala namin ang isang tagalinis sa lugar na to. Inisip namin na mas mainam na siyang tanungin namin tungkol sa kababalaghan na nangyayari sa lugar na to. So, sir, gano'n po kayo katagal na naglilinis dito? Matagal na. Nakakaramdam rin po ba kayo ng mga kababalaghan na nangyayari dito, kagaya ng mga kinikwento ng ibang residente? Nakakaramdam. Naririnig ko sila umaga hanggang gabi. Nakikipag-usap po ba? At kung nakikipag-usap po, paano po sila nakikipag-usap sa inyo, Mano? Ay, kagaya ng... Anong oras kayo, Ika? Ay, nagpaalam po kami na magkakamp po kami dito. Hindi pwede yun. Pero sabi po ng guard, ayos lang po. Sabi nila, hindi pwede. Bigla na lang siyang sumigaw kanina na may nagsabi daw sa kanya na bawal daw kaming magstay dito. Which was weird kasi ang kasama niya lang that time, si Sabrina, ako, tsaka si Jacob. Kaya, sinabi ko agad kay Noel kung ano yung concern ko. Call my bluff, pero I feel like may alam siya na di siya sinasabi. Guys, na kaya natin ituloy. Ha? Bakit? Oo nga, nakapag-set up na rin ako. Guys, just listen to Raya, please. Yung matandang lalaki kanina, yung naglilinis, yung
interview ko, after ko sabihin na pwede naman tayong magstay dito, sabi ng girl, bigla siyang sumigaw. Sabi nila, hindi pwede. Weird. Kasi, sino sila? Guys, nakita niyo sana. It was so creepy. Kasi after niya sumigaw, humiti siya, tapos sabi niya, babalik na siya sa trabaho. Weirdly enough, nag-shut down yung camera ko after niyang sumigaw. Chinarge ko naman. Asan na siya? I don't know if you saw kanina, pero parang nag-dilate yung eyes niya after siya sumigaw. Guys, dito na tayo eh. Mahal pa ng taxi kanina tapos nakapag-set up na si Sayan. Noel, No, Raya. Ang tagal-tagal na natin itong pinaplano para to sa project natin. ako mo na magpahinga. O ayan, ginanit mo pa. Para naman sa project natin to eh. Guys, Raya, sayang lang yung mga pinagdaanan natin. Galing pa tayong Manilang. Tagal-tagal ng biyahe natin pupunta dito. Guys, shut up. Naririnig niyo ba yun? Noel, tama pa si Raya. Well, kalagit na ang araw. Siguro may bata lang dyan sa tabi-tabi na may umiiyak. Saan galing yun? Guys, tara, alis na tayo. Noel, shut up. Hindi na rin vlog na to yung buhay natin, bro. Hindi na ako sasama next time. Ako, busy. Hindi na kailangan ng ganito para malaman kung haunted eh. Haunted talaga. Guys, ang okay ninyo. Feel ko paranoia lang talaga yan kasi nakakatakot yung place. Ikot mo. Diba sinabi ko bawal kayo magpagabi dito? Alis na po kami. Pasok na po. Oo nga,